presensya mo, Espiritong Banal, hindi ang sawo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, manahan ka. Espiritong Banal, tinatawagan ka. Hallelujah. Espiritong Banal, pakinggan mo ako. Espiritong Banal, kailangan. Sige po, sabay-sabay tayo mga kapatid. Umilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang sawo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Umilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang sawo ko. Kailangan ko ang patnubay. Hallelujah. Minsan pa, umilos ka, Holy Spirit, sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang sawo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Thank you, Lord. Palakpakan po natin tayo. Hallelujah. Saan talaga sumama sa Panginoon namin? Lalo na magkaano po tayo, magkakaisa, lumawid sa ating Diyos. Sige po, tayo po'y dadako, tayo po'y sasayaw, mga kapatid. Sasayaw po tayo lahat. Amen. May problema po ba kayo? Ayan. Yung mga isipin nyo po sa bahay, yung naiwan nyo sa tahanan, labahin, hugasin, ayahan nyo muna yun. Huwag nyo muna kung isipin. Mamaya, hugasin pa rin yun. Pag kumain nyo, labahin pa rin yun. Amen. Amen. Yung sinampay ko rin doon, mamaya, sinampay pa rin doon. Hallelujah. Tuyo na mamaya. Ayan. Ayan, salamat sa Diyos. Yung asawa ko po kasi nagtatrabaho, kaya ako ngayon ang commander. Ayan. Thank you po. Pero salamat sa Diyos kasi pinagpapala naman. Thank you, Lord. Ayan. Iintak at sasayo po tayo sa ating Diyos sa buhay. Amen. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Isa pa, mami, isa pa. Isa pa, kapatid. Kanta tayo sa Panginoon. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal, ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo,
sa paningin mo'y espesyal. Hallelujah! Palakpak sa Panginoon! Magawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, mula sa wala ako'y ginawa mahalaga. Kay ko ngayon at natuntasan. Sa'yo pala, Jesus! Sa'yo pala, Jesus, lahat ay Amen. Mga gawa ko'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawang mahalaga. Awit tayo mga kapatid. Aking matuklasan. Sa'yo pala, Jesus! Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y binawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y espesyal. Ako'y sa'yo, sa paningin mo'y Espesyal. Amen. Amen. Sige po mga kapatid. Anong ginagawa ng mga anak ng Diyos pagkagising sa umaga? Nagpupuri. Sabay po tayo magpuri. Amen. Pagkagising sa umaga, Jesus ikaw ang nasa isip. Kaya noong katawan ko'y punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umawit. Ang mga pa'y sumasayaw sa tugtuging makalangit. Bewang ko'y kumikimot, ako'y nagtsatsa-tsa. Mga kamay kumakaway, nagpupuri-mo. Tumulong na sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Pagkagising sa umaga, pagkagising sa umaga, Jesus ikaw ang nasa isip.
Kaya buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko, Katawan ko'y napapainda, puso ko'y umawi. Ang mga pa'y sumasayaw sa tugtuging makalapit. Bewang ko'y kumikembo, ako'y nagcha-cha-cha. mga kamay kumakaway, Nagpupuribong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw. kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo. Hawak sa bewang! Bewang ko'y kumikembo, ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuribong sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasayaw, kumakanta. Ito ang Singing alay ko. sa'yo. Sige ba, brothers and sisters, hawak sa memo. Bewang ko'y kumikembot, ako'y nagcha-cha-cha. Mga kamay kumakaway, nagpupuribong sigla. Lord! Sa tuwa, Sumasayaw, kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko sa'yo. ito ang Tanging alay ko sa'yo, Ama. Ito ang tanging alay ko. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Palakpak sa Diyos, sa buhay. Alis lang yan. Pagkatapos ng gawain, wala na yung mga sakit nyo. Amen! Pinagaling na kayo. Amen. Sisigla naman ang aking mga kapatid. Brother, mawawala yan mamaya. Yung sakit ang balakang nyo po. Jesus name. Sige mo, pinagpawisan mo ba? Sige po, nasubo muna tayo ng pawis. Manasan niyo po yung pawis ng katabi nyo. Ayan, sharing is caring. I-share niyo po yung panyo, isang panyo para sa lahat. parang umayaw na iba. Ayan, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sige po mga kapatid, tunay po, no? Na ang biyaya ng Diyos at ang kanyang habag sa ating buhay. Amen. Naranasan niyo po ba yung habag ng Diyos? Naranasan niyo po ba yung biyaya ng Diyos? Ako mga kapatid, nung wala ako sa gawain ito, ang akala ko lang pong biyaya, financial. Akala ko lang pong biyaya, financial. Pero, nung tinanggap ko po ang kapatawaran ng Panginoong Jesus, higit pa sa financial ang biyayang nakamit. I-share ko lang po mga kapatid, ako po isang seaman. Matagal po ako nagbarko. At sabi nga po, ang seaman, may kaduktong po yung seaman. Grabe siya, oh. Grabe. Yun po yung sabi ng mundo, ano? Ang seaman daw po yung manloloko. Nung wala po ako sa gawain ko, tumanas po ako ng pagsubok sa barko. Nung nasa barko po ako, muntik na po kayo maghiwalay ng misis ko. Siya po nag-El Shaddai. Sabi ko sa kanya, wag na wag mo akong isama sa kalokohan. Sabi ko, maloko ka, pero wag na wag ako. At noong mga panahon na yung kapatid, nandun po ako sa kapangyarihan ng demonyo. Nasa kasalanan. Di po ba? Hindi po ako masaya sa kahit saan. Feeling ko, doon lang ako masaya sa kandungan ng iba. Hallelujah. Ang asawa ko po, nasa airport. Ako at yung babae magka-holding hands pa, palanding ng aeroplano sa Pilipinas. Alam po ng misis ko, alam niyo po, nung na-encounter ko po ang Diyos, hindi ko po ma-explain yung pakiramdam na ang bigat-bigat sa damdamin na parang, alam naman ang misis ko pero kailangan kong i-focus. Sabi ko, sige Lord, nung nag-try pa ako isang beses, umattend po ako ng gawain, hindi po makagalaw. Yung puso ko umiiyak, hindi ko alam kung bakit. Yung mata ko umiiyak. Sabi ko,
kitang-kita ko, kapatid, yung pagkakasala ko sa Diyos, sa aking asawa, sa aking mga anak. Sabi ko, Lord, dito po ako nagdesisyon. Nung huling sampa ko po, so nakalis po ako noon, huling sampa ko, magkachat pa rin kami ng babae, hallelujah. Nagkaroon po kami ng kontak kasi nasa barko kami, mabilis lang po yun. Tapos sabi ko, hindi po pwede. Kailangan ko magdesisyon. Sa Diyos o kay Satanas. So umuwi po ako, nag-decide po ako noong 2022. Sabi ko, Lord, I follow you. Inabi ko po lahat sa asawa ko. Ano po, sa biyaya po ng Diyos, yung asawa ko, hindi man lang nagalit sa akin, nagtataka ako. Sabi ko, magalit ka, murahin mo ako. Sabi ko sa kanya, dapat magalit ka, hindi ganyan yung reaksyon ng isang asawang niloko ng asawa. Pero yung asawa ko tahimik lang. Habang nagsasalita ako. Tinanong niya, nakailan ka? Sabi ko, isa. Sabi nung demonyo sa akin, tama na yan. Sabi nung puso ko, aminin mo na. Sabi ko, dalawa. Sabi nung isip ko, okay na yan, dalawa. Sabi nung puso ko, ayaw pa rin yung puso ko. Sabi niya, bakit mo na? Sabi nung asawa ko, dalawa lang. Sabi ko, madami. Tapos, ayun, sabi ko, tapos ang usap, nakapikit po ako. Akala ko po, pagbulan ko, nakaimpake na rin yung damit ko. Pero wala, biyaya ng Diyos. Siya po. Ang hindi ko po alam, kung nasa barko ko, puso-pusan ang kanyang pananalangin. Kaya kapatid, kung meron po tayong mga kapamilya, na sa tingin nyo po, hindi pa inaabot ng Diyos, ipanalangin nyo po. Ang awa at habag ng Diyos darating sa inyo. Kaya sa awiting ito, kapatid, patuloy po tayong magtiwala sa ating Diyos. Panghawakan natin ang salita ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, lalo siyang tumaray. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasar. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya ka ba? Sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pagkako na'y nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay, lalo siya't lumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ika'y nanlalamig. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasar. Alalahanin mo sana,
Panginooy tapat kailan pa man. Sa buhay ko'y sapat, di bang karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako na'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginooy tapat kailan pa man. Ang Panginooy tapat kailan pa man. Ang Panginooy tapat kailan pa man. Seek ye first thy kingdom, O God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom, O God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Anak ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, magpapasalamat ko kami sa hapong ito na ikaw ang siyang may handa. Ikaw ang siyang dahilan kung bakit kami naparito sa lugar na ito. Panginoon, hindi po pagkakamali ang aming ginagawa, sapagkat kung mayroon mang pagkakataon sa buhay namin na walang ibang pinakamagandang oras, lugar at panahon, kundi ang papurihan ka at pasalamatan sa amin. Panginoon, wala pong bagay na nakatago sa inyo. Wala kaming pwedeng ilihim sa iyong mga at hindi po namin kayang kailanman magtago ng mga kasalanan. Sapagkat sa takdang panahon, patuloy na mananagot ang bawat isang dumudulog sa iyo. Kaya sa hapong ito, kami po'y lumalapit, umaasa, na ipapaunawa mo sa amin ang kahulugan ng buhay. Ipapakita mo sa aming Panginoon ano ang halaga ng namumuhay sa mga salita mo. At ipapakita mo, O Diyos, ng mga naglilingkod sa iyo ay hindi mo kailanman hahayaan na mapahiya sa mga tao hindi na. I-bless mo, Panginoon, ang bawat isang narito ngayon. Sampu ng pangako mo sa amin. May isa man sa sambahayan ng maglingkod. Karamay ang aming pong sambahayan sa biyaya ng Panginoon. Kaya gayon pa man, Panginoon, kami po'y humihingi ng tawad. Umaasa na sa aming pakikinig, ito'y magsilbing butil ng himala sa aming puso. Upang ang aming buhay, Panginoon, ay patuloy na lumago sa pananampalataya. Iligtas mo kami, Panginoon, sa mapaghamon ng mundong ito. Bigyan mo kaming kakayahan na makita ang iyong liwanag at malaman ang iyong kalooban sa aming buhay. Ano man ang mga bigatin, problema, suliranin, kung meron man ang mga tumugon sa hapong ito, naniniwala po kami na sa aming paghiwalay pansamantala, answered prayer. Amen! In Jesus' name! Panginoon, iba't iba ang aming kahilingan, iba't iba ang aming mga mithiin, iba't iba ang bawat inaasahan. Subalit ikaw lamang ang iisang Diyos na siyang tutugon sa amin. At alam po namin, Panginoon, bago pa namin inihakbang ang aming mga paa, bago kami nagdesisyon na pumunta sa lugar na ito, may nakahanda ka ng tangkupala sa mga ito. Salamat, O Diyos, sa kapatid namin na nag-ali ng kanyang lugar, ng kanyang panahon, oras,
Hindi man namin sila kilala ng lubusan. Kitang-kita mo, Panginoon, ang pagsusumikap nilang makapaglingkod sa iyo. At naniniwala kami, Panginoon, na wala kang nakita sa lugar na ito na hindi mo pagpapala. Amen. Panginoon, naniniwala po kami na walang sayang sa bawat segundong lilipas ng hapon. Nang bawat makikinig ng iyong salita ay iyong pagpapala. Amen. Panginoon, minsan pa, naniniwala po kami na sa aming pagtitipon ngayong hapon, kung paano mo pinagtagumpay ang gawain mo sa lugar na ito, idagdag mo ang tagumpay ng hapon ito. Amen. Panginoon, maraming salamat ang papurit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Malakas na paburi, palakpak, palakpak, palakpak ng mga pinagpala. Sumigaw ng praise the Lord. Hallelujah. Amen, amen. Harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid. Kumusta ka na? Brother, kamusta ka na, brother? Sabihin mo, kapatid. Buti naman. Buti naman. Dumating ka. Dumating ka. Amen. At harapin mo ang iyong katabi. Mabuti naman dumating ka, brother. Sabihin niyo, kapatid. Kapatid. 10 segundo. Mag-isip ka na. Nang hihilingin mo. Depende sa pananampalataya mo. Bago tayo malis sa lugar na ito, answer prayer tayo lahat. Sino naniniwala ang answer prayer? Sino naniniwala ang answer prayer? Itaas ang kamay. Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Say hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. At bago po tayo makinig, atin pong sabihin sa katabi, kapatid. Kapatid. Tandaan mo ito. Tandaan mo. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Amen ba? Amen. So atin pong pakinggan ang mensahe ng Panginoon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Lucas chapter 21. 21 verse 25 hanggang 28. Then start tayo sa 32 hanggang 35. Sumayin lahat ang Panginoon. So atin pong babasahin ang Ebanghelyo. Amen? At wag nawang agawin ang inyong mga isip ng mga alalahan. Sabi ni brother kanina, ang labahan nyo pag-uwi nyo, labahan pa rin. Huwag nyo munang isipin, ha? At ito natin ang ating pandinig sa salita ng Diyos. Magkakaroon ng tanda sa araw at buwan. At sa mga bituin, sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa libutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, maggalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Aral mula sa puno ng igos. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko ay hindi magkakabula. Mag-ingat kayo na huwag magungon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa. Sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kahit maging handa kayo sa lahat ng oras, lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao.
mga magulang at kapatid, mga bata, mga lingkod na El Shaddai sa aabutin ng tinig na ito, saan ka man nakalugar, nakaupo, nakikinig. Ito po ang napakagandang mensahe ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoon. Muli nating palakpakan si El Shaddai. Yung palakpak ng mga anak ng El Shaddai. Yung palakpak na naniniwalang answered prayer na siya. Amen. At harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid. Smile naman dyan. Walang lugar dito ang kalungkutan, no? Walang lugar dito ang problema. Pwede na po kayong umuwi. Magpumuna kayo. Salamat po sa mga bago. Sino yung bago itas ang paa? Dahil mahirap ang paa, kamay na lang. Amen? Welcome po sa mga baguhan. Amen ba? Huwag po kayong mahiya. Sino yung ngayon lang nag-attend? Sino yung bagong nag-attend ngayon? Salamat sa Diyos sa dalawang brother. No? Alam nyo, kapag lalaki na ang decision, maniwala kayo. Ang buong pamilya niyan pagpapalain. Amen? Sapagkat ang mga lalaki daw ay haligi ng tahanan. Amen? At naniniwala ako kapag sila'y nanindigan sa panawagan ng Diyos, ang lahat ng bagay ay susunod na biyaya sa kanila. And also, syempre, yung mga mother natin na napakatyaga, no? Napakalakas ng loob na sa dami ng problema ang kinakaharap ay hindi sumusuko. Amen ba? Napakinggan nyo ba yung gospel ngayong hapon? Napakinggan nyo ba? Inunawa nyo ba yung mensahe ng Panginoon? Ito ay ang paghahanda, no? Ang tungkol sa katapusan ng mundo. Naalala ko nung pagkaroon ng sobrang ulan sa Paranaque, kami nag-aarkila. At alam nyo, nung sobrang ulan, magdamag maghapon. Asawa ko umiiyak na kasi yung ulan lumalampas na sa hagdanan namin. Ang tubig, no? Ang takot ng asawa ko sa init at saka sa tubig. Sobrang phobia siya dyan. Hindi niya na malalaman, umiiyak na siya. Sabi ko, huwag kang mag-alala, hanggang hagdanan pa lang. At maya-maya umupa na yung ulan. Alam nyo, napaka-halaga na tayo ay laging handa. Amen? Sapagkat kapag dumating yung lugar na wala ka nang maaapakan, yung lugar at pagkakataon na wala ka nang mapupuntahan, na maging mga evacuation center ay pununan ng tubig, wala nang halaga ang buhay. Amen po ba? At ngayon, napakalinaw ng mga ebidensya na yung mga lugar na nagyayabang na hindi sila binabagyo na ngayon. Na yung lugar na napakataas, binabaha na. Amen? At ito yung patunay na habang ang panahon ay tumatagal, ay pinapaunawa sa atin na kung ang Diyos ay nagsasalita lang, ngayon ay sumisigaw na ang Diyos. Ibig sabihin, kapag sumigaw na ang Diyos, pinapatunayan sa atin na dapat tayo ay maghanda na. Amen ba? Pero ang tao, iba't iba yung takot. Maraming tao ang takot sa mga walang kabuluhan, pero hindi nila pinaghahanda yung dapat katakutan. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, saan ka ba takot? Sa katapusan ng mundo o katapusan ng buwan? Diba mas nakakatakot yung katapusan ng buwan, no? Kaya nga sabi nila, Brother Chito, huwag kang magtapik-tapik ng mga end times. Ang kailangan namin ngayon bigas. No? Kailangan namin yung pambayad sa kuryente. Walang kwenta ang katapusan ng mundo. Ang kinakatakutan namin ang katapusan ng buwan. Pero alam nyo, totoo naman natatakot tayo, amen ba? Pero mapatunayan natin sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Sabi po sa English, there is always a type of reckoning. Sabi nyo, reckoning. Diba? Magaling tayo mag-English, no? Ang reckoning ay ang pakikipagtuos, ang pakikipagharap, ang pakikipagkwentahan. Kapag nag-utang tayo ng isang buwan, nakakalungkot yung makipagkwentahan. Ano? Pagkikwenta nga ng utang ko dyan. Tapos ramdam mo na nagulang pa yung pambayad mo. Amen ba? Nakakalungkot nun yung makipagkwentahan ka na alam mong kapos ka.
And especially mga kapatid, 10 years from now, 20 years from now, 30 years from now, 40 years from now, 100 years from now, ayaw mo at sa gusto makikipagkwentahan. Naiisip niyo ba yun? Dapat maisip natin na kung tayo ay hindi natatakot sa bagyo, kung hindi tayo natatakot sa sunog, mayroon tayong dapat katakutan. Walang iba kundi yung pagharap natin sa Diyos. Amen ba? Yung pakikipaghabulan natin sa kotse ng may kotse, sa bahay ng may bahay, sa negosyo ng may negosyo, everything will be faith, mga kapatid. Sa gitna daw ng bagyo, walang mayaman at walang mahirap. Amen ba? Kaya nga sabi ng dalawang tao, brother, sa gitna ng baha, pag nakakita ko ng dalawang bakay, ginto o kahoy, pipiliin ko yung kahoy. Kasi ang ginto, ilulubog ka. Pero ang kahoy, pwede kang ilitaw. Pero pag wala ka sa baha, mas mahalaga yung ginto, no? Diba? Kasi pero sabi niya, brother, pag nakuha ko, pag ako'y nasa kahoy at nakaligtas na ako, hahanapin ko ang ginto. Nandiyan na kayo? Amen. Alam nyo, nung kami ay nasa Bicol, mga kapatid, merong nag-prank. Pagkatapos nito, alam niyo yung uso noon yung tinatawag na tsunami? May nagbalita, may nag-ikot na barangay, magkakaroon na ng tsunami, maghanda na kayo. Alam niyo, naligahalig yung buong barangay. May mga taong malakas, nagdadala ng refrigerator, nagdadala ng aparador, no? Kami mag-asawa nag-aarkila lang. Sabi ko, anong dadalhin natin? Sabi ko, huwag kang magdala. Kasi kahit ang pinakamaliit mong wallet kapag nag-tsunami, hindi mo magagawa. Kukuha niya. Dala sila ng mga motor nila, mga kotse, hanap ng gilid. Okay naman yun. Pero tandaan nyo, kapag ang nature ay lumaban, wala kang mailigtas. Kaya doon pa napatunayan that everything ay walang halaga kapag ang nature na ang nagsingil sa atin. Kapag ang mundo na ang nagsingil na sa atin. Amen ba? At napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon na anuman ang pwedeng mangyari, tayo ay laging handa, laging ready, laging vigilant sa buhay natin ito. Sapagkat mga kapatid ko kay El Shaddai, there is always a time na paghuhukom. Sa panahon ngayon, iba yung utak natin. Walang lugar yung paghuhukom. Kasi ang gusto natin pera, ang gusto natin trabaho, ang gusto natin comfort, mga kapatid, hindi masama. Pero pinapalalim ng Diyos ang ating panawagan sapagkat kapag inuna mo yung lahat ng bagay na yun, hindi magdadalawang isip ang Diyos na pagpalain. Kasi kapag ang isip natin puro yung gusto natin, sometimes maraming taong mukhang naglilingkod pero ang totoo hindi siya naglilingkod. Saan siya naglilingkod? Naglilingkod siya sa kanyang gusto. Anong ibig kong sabihin? Kapag naglingkod ka sa gusto mo, hindi ka sa Diyos naglilingkod. Ibig sabihin, kapag naglingkod ka sa Diyos, kailangan yung mga bagay na gusto mo, iset aside mo muna sapagkat hindi kahayaan ng Diyos na mawalan ng halaga kapag inuna mo siya. Amen. Sa buhay natin yan, sa edad mong yan, sabihin mo siyang katabi, kapatid, sa edad mong yan, 18 years old ka na, o diba? Sa edad mong yan, kung ilang taon ka na, binuhay ka ng Diyos. Hindi mo pinangarap at pinangako, pero bawat umaga gumigising. Kaya nung magkaroon ng mga baha, nakita ko sa TV, yung bagong kotse, inanod, walang halaga. Kuha nyo? So, mga kapatid ko sa Panginoon, there is always a time of reckoning. May araw ng paghuhukom. May araw ng katuparan, mga kapatid ko sa Panginoon. May araw ng pagbabayad. May araw ng pagbabalik ng Diyos. Nasubukan nyo na bang managinip na tapos na ang mundo? Nasubukan nyo na ba na managinip na ang sama ng panaginip? No? Kahit panaginip lang ang sakit sa dibdib, no? Ang sakit sa isip. Sobrang takot na di mo alam kung anong klaseng takot yun. At alam nyo kung bakit ang tao ay sobrang takot na magutom? Alam nyo kung bakit ang tao ay sobrang takot na maghirap? Alam nyo ba kung bakit ang tao ay sobrang mawalan ng pera? Kasi sa pinakamalalim na pagkatao niya, hindi pa siya handa.
Yung nangarap ka na magkaroon ka ng 100 hectares na lupa. Nung nangarap ka na magkaroon ka ng 10 mansion. Nung nangarap ka na magkaroon ng 10 kotse. At nagkaroon ka ng sakit sa bato. Kulang pa yun para ibayad. Kuha niya. Sometimes yung lahat ng yaman mo, mga kapatid, maniwala ka. Baka isang lagnat lang, hindi pa maubos man yun, hindi ka pa makaligtas. Kahit mga kapatid, kailan tayo magising? Kailan tayo matuto na nakikipag-away ka, nakikipag-inggitan ka, nakikipaglaban ka, nakikipagkompetensya ka, na sa bandang huli wala ring kwenta? Anong sabi ng Panginoon? Heaven and earth will pass away. Mawawala ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita hindi mawawala. Kaya nung masumpang ako ang Panginoon, hindi ko naghangad magyaman. Maniwala kayo. Sabi ko, Lord, hindi na po naghangad yumaman, 5 million lang tama na. Siyempre, maganda pag may pera, di ba? Pero hindi po, no joke, mga kapatid. Yung lahat ng kayamanan natin, mawawala ng kwenta. Merong magkakapatid, sobrang hinanatis sa tatay nila. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga maritis talaga kayo, no? Merong magkakapatid na nag-alaga sa tatay nila. Ang sakit ng tatay nila ay dinadialysis at ang daming operation. Siyempre, may mga lupang inaasikaso, may yaman. Yung magkakapatid na kausap, Kiki, isang layan, ganda yan. Para sa buhay ng tatay natin yan. Walang panghinayan yung mga anak, yung trabaho, nag-loan, nag-utang para sa tatay nila. Alam nyo, nung maubos na yung lupa, nung makapaglunan ng mga trabaho nila, namatay na yung tatay. Sabi ng mga anak, tatay naman, inubos mo na ang kayamanan bago namatay. Parang sinabi dapat namatay ka agad. Alam nyo, mga kapatid, minsan ang sobrang haba ng buhay parusa rin. Naniniwala kaya? Sobrang haba ng buhay na hindi mo alam kung saan kahahantong. Yung sobrang haba ng buhay na maubos mo na yung kayamanan bago ka dumating sa ikabilang buhay. Kaya napakahalaga na tumibay, lumalim, lumawak ang paglilingkod natin na hindi lang nakasentro ang mga bagay, ang isip mo sa mga bagay na hanggang lang Abril, na hanggang lang Disyembre, hanggang lang 2024. Ang isipin mo, ang mga bagay habang nabubuhay ka ay daladala mo sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen. Hindi ko sinabing huwag kayong mangarap, pero dagdagan ang pangarap. Hindi ko sinabing huwag kayong maghimithi ng mayaman, pero dagdagan ang pagyaman. Sapagkat sabi ng Panginoon ng lahat ng bagay ay mawawala, pero ang kanyang salita ay hindi mawawala, mga kapatid ko sa Diyos. Amen po ba? So, dapat mga kapatid ko sa Panginoon, natuturuan natin, nadidisiplina natin ang ating sarili, ang ating isip, ng mga bagay na makalalim. Ang pinakamasayang tao, alam niyo ba, hindi naman yung mayayaman. Ang pinakamasayang tao, hindi lang naman yung meron sila. Totoo, nag-i-enjoy sila, pero ang tawag doon ay hindi sustainable, hindi siya panghangganan. Kaya bilang isang lingkod ng Panginoon, turuan natin ang ating sarili na mamuhay ayon sa pananaw ng Diyos. Live a life according to God's perspective, ayon sa pananaw ng Diyos, ayon sa pananaw ni Yahweh. Subukan nyo ang mga pangarap nyo, mga hanggang ngayon lang, hanggang sa sunod lang na taon. Pero kapag inilagay mo ang pangarap mo, ang buhay mo sa kamay ng Diyos, mga kapatid, lagi niyong tandaan, mai-enjoy kayo. Ako, kung kalukuhan man lang, di nyo ko pwedeng kwentuhan. Siguro kami ni brother, pwedeng mag-competition kami. Sa kasalanan, di nyo ko pwedeng kwentuhan, mga kapatid. Pero hindi ko yung pinagyayabang. Kasi kung naglingkod ka ng 20 taon, kung naglingkod ka ng 10 taon, pwede mong sirain sa 1 segundo. Niniwala ka? Pwede mong sirain sa ilang minuto. Kaya maraming pamilya nawasak sapagkat hinasikan ng demonyo, ng infidelity, ng immorality, ng temptation, para mawasak ang mundo sa kunting sarap, sa kunting pleasures, nawawasak ang mundo. Amen? Kahit mahalaga na maging matatag tayo sa buhay pananampalataya.
maraming nagugulong mundo sapagkat ang demonyo hindi tumitigil sa pagtrabaho. Sabi ni Brother Mike, kapag ang pamilya nagugutom na parang butas ang bulsa, may demonyo sa loob. Hanap ng buhay, araw-gabi. Pero walang magandang kahantungan. Yung nanay na hindi na nagbibili ng gamit sa kanyang personal, nagtitipid na para sa kanyang sarili, para mapunuan ang pag-tuition ng anak. Pagtapos ng buwan, yung anak pala hindi trophy ang dala, kundi trophy yung buhay ang dala. Minsan nakakatawa no, pero ang sakit no. Parang minsan dinudok lang natin, pero ang hirap sa totoo. Kikin ba kayo? Amen. And all this life is nothing. May isang tatay na sobrang bilib ako. Sa bandang huli, sobrang awa ako. Alam niyo kung bakit? Nagtitindi siya ng kalama. Yan yung kalama, yung kaka niya. Every morning, ang kanyang inspiration, ang kanyang anak. Imbes na mahiya siya, nagyayabang siya. Hindi ako nahiyang tumanda, nalako sa pagtitinda ng kalamay ng kaka niya. Sapagkat ang aking anak, mga ilang linggo, ilang bang magiging teacher niya. Sobra siyang inspired, sobra siyang malakas ang loob, kasi yung kanyang pawis, pagod, gulat ay naikinalala. Nandiyan po kayo. Amen. Yung tatay na ito ay sobra siyang lakas ng loob. Sobra siyang inspired, sapagkat ang kanyang anak na babae ay sa kanyang pagod magiging siyang teacher. No? Bawat umaga, hinihintay ng mga nagbibili, yun lang ang lagi niyang kinikwento. Hindi ako nahiyang magtinda ng kakanin sapagkat ang aking anak ay magiging ng teacher. Magiging ng teacher. Kaya minsan pinaglibero na ng mga bantay, mga tambay. Kasi wala siyang motivation sa kanyang sarili. Wala siyang pampalakas sa kanyang sarili na ang kanyang anak ay magiging ng profession. Isang araw, naghihintay yung mga tambay. Hindi siya nagbento. Hindi siya nagbento. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Nawalaan niyo ba? Kasi pinangailan ng lalaki ang kanyang pinagyayabang. Hindi na nakagraduate kasi tinalo ng laman, tinalo ng tukso ang kanya. Eh sabi ni Brother Mike, huwag kayong manangan, huwag kayong magtiwala sa asawa niyo, huwag kayong magtiwala sa anak niyo, huwag kayong magtiwala, kanina man magtiwala ka sa Diyos. Yung tatay na ito mabait, matalino, masipag, pero ang kanyang pinananangan, ang kanyang pinagmamalaki, ang kanyang anak na anytime pwedeng magkamali. Wala niya ba? Amen. Mga kapatid ko sa Panginoon, lahat ng bagay na pinanghawakan natin, yung pangarap mo, yung negosyo mo, yung trabaho mo, walang kwenta. Kapag ang Diyos ang kumilos sapagkat hindi kapapayagan ng Diyos na magmayabang na wala siya. Ang ayaw ng Diyos ay nagpapagod ka, nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, pero nananangan ka sa lakas mo, mawawalan ng kwenta ang lahat ng bagay sapagkat sabi ng Panginoon, hindi at wala kang magagawa kung hiwalay ka sa akin. Amen. Kahit napakaganda mo naglingkod ka, mga kapatid. Maging mayayaman, lagi kong sinasabi, yung mga anak nila professional. Mga anak nila nag-graduate, pero pag hindi ka manangan sa Lord, hindi ka rin makakapasa. Amen po ba? Meron na isang ina. Ito, mas masakit to, no? Pinagpuyatan, pinaggapang, pinagpagod yung kanyang anak na engineer, no? Naging engineer, alam nyo, naging bread and butter nila. Kasi siyempre, pag naging engineer, malaki agad yung kanyang mapupuntahang trabaho. Pinagayabang niya lagi, ang aking anak ay engineer. Nasa firm, nasa construction firm. No? Maganda yung kanyang trabaho. Sa pagyayabang niya isang araw, nadaganan ng malaking bato ang kanyang anak. Patay. Let's say, meron 1 million or 2 million hanggang kakaabutin. Hanggang saan kakaabutin ng 1 million. And you know what? Ito dapat ang lagi nating iniisip araw-araw. That no one can boast before God. Na walang pwedeng magmalaki, na walang pwedeng magmataas, na walang pwedeng magmayabang, na walang pwedeng manigurado sa buhay nito kundi walang iba sa kamay ng Diyos. Alam niyo ba, naniniwala ba kayo na sa pagtitipon natin ito, pinagtatawanan tayo?
Kasi ang demonyo ganyan eh. Naniniwala ka na sa pagtitipong ito may tumatawa sa atin? May nang-iinsulto sa atin? May nangungutya sa atin? Kaya ito yung panalangin palagi, Lord, huwag mong hayaan yung mga nanay ko, yung mga brother ko na mapahiya sa paglilingkod nila. Eh bawat pag-uwi ko, alam mo, maniwala po kasi hindi. Pag-uwi ko, pag may mga namit akong mga taong sobrang hirap, sinasabi ko agad sa asawa ko, tulungan mo kong i-pray ito. Kasi wala namang kwenta ang paglilingkod namin kung hindi kayo pagpalain. No? Walang kwenta ang pagtitipon natin ito kung hindi buhay na Diyos ang dala. Pero tandaan nyo, maniwala kayo sa hindi. Dapat maniwala kayo. Sa pagkakaupo mo yan, pag naniwala ka, ang buhay mo ay hindi na magiging kagaya. Napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na maintindihan natin na tinawag tayo ng Diyos. Ako hindi ako nagyayabang. Ilang taon na kami dito sa Rizal. Ang dami ng panahon. Mas masarap mabuhay sa probinsya. Ang lawak ng higaan namin doon, malawak ang lugar namin doon. Pero dyan sa tinatirahan namin, ingay dito, ingay doon, ingay kung saan. Bibihira lang ang gabi na walang ingay. Sabi ko sa asawa ko, huwag ka nang magproblema. Nandito tayo dahil sa pagbili. Kaya pag nagre-reklamo siya, tinatanong ko siya, ilang taon ka na ba dito? Napadpad tayo dito sa Manila dahil kay El Shaddai. Pero anong reward sa aming pamilya? Sa aming buong sambahayan, pinagpala ng Diyos. At ang sabi ni Brother Mike, yumayaman. At alam niyo ba? Yumayaman kami. Oh, tingnan mo yung tawa ni Sister, parang hindi naniniwala. No? Hindi pa ako nagmamayabang. Dati naman kasi kaming mayaman. Sabi nga ng tatay ko na ako'y nagbabatik sa tindahan, nagtaya ako sa wete. Sabi ng tatay ko. Nahula akong nagtaya sa wete. Alam mo ginawa ng tatay ko? Sabihin nyo ano? Galit na galit yung tatay ko. Kinuha yung barya, itinapon sa akin. Sabi niya, ba't kayo nagsusugal? Kailan kayo nakakain na galing sa sugal? Kailan kayo nakakain na galing sa nakaw? Tingnan yung buhay nyo. Naka-uniform pa kayo ng private school. Ang ganda ng buhay nyo. Ikaw, mag-aating ka elementary ka lang, 2 katulong mo. Sabi ng tatay ko, 2 katulong mo, mag-aating ka school, 2 katulong mo, isang gagadala ng bag, isang naghatid ng pagkain. Pero ano kami ng magulang nyo? Yung tatay ko, bakero ng baboy, ay ng kalabaw. Alam niyo yung bakero? Yung taga-alaga ng kalabaw. Sabi, hindi niyo ba alam? Ang pagtulog ko, yung sako ng kopra ang tinutulugan ko. Yung nanay namin, grade 6 lang kami, pero nagkaroon ng negosyo, nagkaroon ng bakery. Pero kayo, mga edukado kayo, bakit ganyan kayo? Sinisira niyo yung buhay niyo. Pero kahit elementary kami, yumaman tayo. Bakit? May magandang pagkatao at may magandang buhay. Ayun. Nabagsak yung negosyo namin. Nawala yung negosyo namin. At alam niyo, sa pagbagsak ng negosyo namin, wala kaming ibang napaglagyan ng aming sarili. Alam niyo kung saan kami napadpad? Sabihin niyo saan? Sa gawain ng El Shaddai. Nung sabihin ng nanay ko, nawala na yung negosyo natin, nawala na yung bakery natin, mahirap na tayo. Sabi ng nanay ko sa akin, Brother Tito, tatanungin kita, nag-El Shaddai tayo. Pero bakit kung kailan tayo nag-El Shaddai, saka tayo naghirap? Sabi ko sa nanay ko, dapat magandang nagtanong ka. Kasi pag nagtatanong ka, naghahanap ka ng solusyon. Alam niyo, namasdan ko yung tatay ko na nagsasangap, umiiyak. Sabi ko, tayo bakit ka umiiyak? Dati kasi yung tinapay natin, tinatapon-tapon nyo lang sa bakery, no? Pero ngayon, yung sinasangap ko kulang pa sa inyo. Umiiyak yung tatay ko. And along the way, naghanap kami ng masisilungan. And thank God for Brother Mike. Thank God for El Shaddai. Wala na kaming ibang pinupuntahan yung second floor ng aming bahay. Alam niyo kung bakit? Pinagtatawanan kami ng barangay. Wala na kayong tindahan, yung mga sasakyan yung nebenta na, yung mga lupa nyo na, babalukat na. Yung nanay ko, wala nang ibang napaglagyan ng kanyang buhay kundi yung gawain ng Diyos. Nakikinig kami. Brother Chito, sabi niya, mga anak, saan kayo pinatutok ka sa ambel?
Sabi niya, mag-drawing na kayo sapagkat sabi ni brother, may pagyayamanin kayo. Ang sabi ng nanay ko, ikaw Chito, mag-drawing ka ng mic at ng microphone at ng speaker kasi gusto ko maging preacher. Yung kapatid kong Gonzo, alam niyo kung anong drawing? Sabihin niyo ano? Aeroplano, dalan, pera, bahay. Alam niyo, after 10 years, yung kapatid ko nakapunta ng Dubai, ngayon mag-manage sila sa Canada. Pagkagaling lang ng isang linggo, bumili ng lupa, magpapataytay sa ato. Sabi niya, mayaman ako. Alam niyo, totoo sa El Shaddai. Ang pananampalataya ay depende sa paniniwala. Ay yung nanay ko noon, pinagtatawa ng mga tao, uy, si Salve, magkakaroon daw ng kotse. Aba, huwag mong sukatin si El Shaddai. Tiginig ba kayo? Kaya sabihin mo sa iyong katabi kapatid, yayaman ka. Naniwala naman kayo. Palapakan natin ang Panginoon. God will never deny. God will never lie. Alam niyo kung hindi man tayo imaman materially, maybe sa mga anak niyo, sa mga apo niyo, sapagkat ang Panginoon, for the end of your generation, pagpapala. Yung mga nanay, mga lola, alam kong hindi na sa kanila kung hinihingi nila, no? Sa mga apo, sa mga anak. Because we pray for God sapagkat darating yung panahon na hindi mo na sabay susuotan ng damit sapagkat mawawala ka na. But at the end of time, sa pagdating ng paghukom, sa pagdating ng pagbayad natin, alam mo may katiyakan ka sa harapan ng Diyos. Hindi po ba? So, live with eternal perspective, mga kapatid. Kailangan mayroon tayong mindset na ang pananaw mo hindi lang sa ayuda. Dito, wala kayong mapapala sa akin. Wala akong ayuda sa inyo. Walang tig-5 kilong bigas. Walang tig-8 mga kapatid. Pero ang El Shaddai ko, sobra pa doon ang ibibigay sa inyo. Mga kapatid ko sa Panginoon, hindi nang uuto si Brother Mike. Pero depende yan sa pagtitiwala mo sa Diyos. Napakaraming tinawag ang Panginoon na inagot niya sa mga bagay na hindi nakakaya. Maraming taong hindi makalaya sa bisyo, sa paninigiriyo, pero binago ng Diyos. Maraming mga taong alipin ng inggit, maniwala ka. Pag may inggit tayo, maniwala ka parusa sa buhay mo. Kaya nga sabi ng iba, mamatay ka sa inggit. No? Nakikinig ba kayo? Sabi nung anak, na, huwag ka nang mainggit. Walang gamot na butik ang mabibilhan ng gamot dyan. Amen ba? Kapag hindi ka nagpatawad, mga kapatid, dala-dala mo yan habang buhay sa buhay. Sino ditong may kaaway ito isang kamay? Atin-atin lang. O, di ba nakakaya na? Bakit tayo nahihiya? Kasi alam natin mali. Kuha nyo? Bakit hindi tayo umamin? Kasi alam natin hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Alam niyo yung pinakamayaman na tao, hindi naman yung may pera eh. Yung taong tiyak niya na siya'y kalugod-lugod sa Diyos. Dagdagan niyo yung palapak niya. We have to live with eternal perspective, mga kapatid. Be prepared, not be panic. Maging handa. Amen ba? Maging handa. Sapagkat o meron tayong pwedeng paghandaan yung mga bagay na pagdating ng panahon ay mawawala na. Pero ang pinakamagandang bagay, yung kahit patay ka na, buhay pa ang pangalan. Sabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Alam niyo yung sobrang yaman ng nanay, hindi naman yung kapatid kong may pera. Hindi naman yung kapatid kong gumagasto sa kanya. Kundi yung anak na brother ko na naglingkod ko. Nung time na hindi pa kami lahat nag-El Shaddai, yung kapatid ko nagtrabaho sa court, pag mag-uwi yan, bibigyan na ng pera yung nanay ko. Nay, ito ng 1,000. Alam niyo ba, pag nagbigay na ang kapatid ko ng 1,000, nininterviews niyo yung nanay ko. Alam niyo bakit? Sabihin niyo bakit? Pag nagbigay na ang nanay ko ng 1,000, ang kasunod yan, mag-iinom na siya.
At pag nag-inom na ang kapatid ko, huwag kang magtatanong, huwag kang magkukontrol, binigyan kita ng pera. No? Kung hindi niya man sabihin, takot na rin siya, nahiya na rin siya. Pero ako, pag uwi ko galing sa gawain, alam niyo kung magkano yung binibigay ko, sabihin niyo magkano? Wala. Pag uwi ko sa bahay, may kwentuhan ko na ang nanay ko. Sabi ko ni wala akong maibibigay sa inyo. Wala pa pumunta nun sa probinsya. Sa probinsya wala naman ilo masyado, no? Pag uwi ko sa, sabi nga ng mga tao, Brad, saan ka ba nagtrabaho? Sabi ko, dyan lang. Nakabarong ka? Wala kang pera. Kasi preacher, nakabarong pero walang pera. Sabi ng nanay ko, at ang kapatid mo, nagbigay ng pera, ninervyos na ako. Pero ikaw pag dumating na, nag-share ka pa lang ng kabutihan, umiiyak na. Sobrang iyak ng nanay ko, tuwang-tuwa. Sabi ko, diyakapin mo ako. Alam nyo, sobrang yaman. Sobrang proud naman. Pag hindi ako nauwi ng December, pinagbibiro ng mga kapatid ko, na hindi daw uwi si Brother Chico. Hindi daw siya uwi, sabi ko. Niluloko niya lang ako kasi sobrang saya niya na ang pamilya namin ay tinawag ng Diyos. Nilapit sa atin. Kaya ikaw, sino man sa inyo, wala kang ibang bitin, hindi mo na magpayaman. Ang buong pamilya natin ay makapaglingkod sa Amen. Kasi, pag nakantan mo yung 2,000, 1,000, in-answer prayer ka, pero hindi ka mapakali kasi may kukuha ng pera mo kasi pambili ng bisyo, maniwala ka hindi ka magiging masaya. Hindi ka kailanman magiging masaya kung ang kasama mo sa bahay inaalipin ng demonyo, maniwala ko kayo. Pero sino mang demonyo ang umalipin sa pamilya nyo, kapag ka El Shaddai ka nagtiwala, palalayain ka no Yahweh El Shaddai. Ganyan ba? Itaas yung kamay nyo. Dalawa. Sabihin nyo, Lord, sinusurrender ko ang aming buhay, anumang mga masamang elemento, mga sumpa sa aming buhay, sa aming bahay, sa aming pamilya. Pinapawalan namin ng bisa ngayong hapon sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, kaming lahat ay malaya na in the name of Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagdideklara natin ay hindi matatapos sa hapong ito. Ito ay susundan ng himala sa pagbabago ng ating buhay. Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Ilagay nyo kamay sa tapat ng inyong puso. At damhin natin ang presensya ng Diyos. Damhin natin ang buhay sa harapan ng siya. Ang Diyos ay hindi mahirap kausapin. Ang Diyos ay nilikha niya tayo hindi para kahirapan. Nilikha niya tayo hindi para alipinin ang anumang sama ng loob. We are created by God hindi para mabulok sa kahirapan, mabulok sa anumang pang-aalipin ng mundo. Ginawat tayo ng Diyos hindi para parusahan, kundi hanguin sa buhay na ito na gusto niya. Ang Diyos ay hindi mahirap kausapin at tayo lang ang naging dahilan para makalayo sa Kanya. Tayo lang gumagawa ng paraan para malayo sa ating Panginoon. Kaya sa hapong ito, alalahanin natin ano ba ang mga bagay-bagay na naging sanhi at nagpalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Ano ba sa tingin natin ang mga bagay-bagay na dapat meron tayo, pero tayo din ang sumira sa ating buhay. Ang plano ng Diyos sa ating buhay ay maging mayaman, hindi lang material. Mayaman, hindi lang mga financial, kundi maging mayaman sa lahat ng angulo ng ating buhay. Aanhin mo ang daming pera kung magulo ang takbo ng ating buhay. Aanhin mo ang masarap na pagkain kung ang ating isip ay gulong-gulo sa maraming bagay na alam natin. Hindi ka papayagan ng Diyos na mabuhay na dala-dala ang kasalanan. Hindi ka kailanman magiging masaya sa buhay na ito na nabubuhay, na iniingatan mo ang inggit at hindi pagpapatawad sa puso mo.
Ang ating karamdaman ay bunga hindi lamang ng mga kakulangan natin. Minsan ang karamdaman ay bunga ng ating pagkakamali, pagkakasala. Pero anuman ang karamdaman yan, bunga man ng mundong kasalanan, bunga naman ng anumang kapabayaan natin, kaya-kaya ng Diyos na paghilumin, kaya-kaya ng Diyos na pagalingin. Hindi man natin may pangako sa Diyos, sa hapong ito, lumapit ka sa Kanya, dumulog ka sa Kanya. Ano ba ang mga bagay na gusto nating baguhin? Na pag-alis natin sa lugar na ito, simulan na natin baguhin ang ating buhay. Hindi mamaya, hindi bukas, hindi kailan pa man, kundi ayaw. Aking kapatid, ang panahon ng pagbabago, ang munduhan itakmin mo. Umabot ka sa may kapal, Yes. di ka ba nababahala sa mga nangyayari ngayon? Pangit ay nagsasaan, katapusan ay nalalapit na. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Wag mo nang hintayin pa, ang lahat ay mag-iwan. Lumapit ka sa Diyos. Ngayon na, kaya man ang makamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan Na na walang katapusan. Pag-ibig na kay kabis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at mapakamit mo, ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Wag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Kaya man ang pagkamundo, sa'yo kaya'y nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay kabis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at makakamit mo, ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Wag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Kaya man ang makamundo, sa'yo kaya ay nagbibigay ng kaligayahan na walang katapusan. Pag-ibig na kay tamis, pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos lamang matatagpuan. Hilingin at mapakamit mo, ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Wag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na kapatid, ngayon ka na magbago. Wag mo nang hintayin pa, ang lahat ay maging muli. Ngayon na, ngayon na, ngayon na, ngayon na. Brothers and sisters, napakadaling gumawa ng kasalanan.
Napakadaling dumesisyon ng mga mali, lalong-lalo na ito ay sasarapan ng ating katawang lupa. Napakadaling gumawa ng mga maling bagay. Pero hindi lingid sa ating buhay, ang ating kahirapan, ang ating kaguluhan ng isip, ay bunga rin ng ating mga maling desisyon. Sayang ang buhay, naubusin lang natin sa mga kalokohan. Sayang ng buhay, naubusin lang natin sa pag-iisip ng mga maling bagay. Sayang ng panahon, kung puot at galit lang ang ating bibigyan ng pansin. Sayang ng buhay na bigay ng Diyos, kung pagdating ng pakikipagtuos, ay hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Napakahirap intindihin ang kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa mundong mapaglinlang. Pero nandito tayong lahat sapagkat ang ibig niya ay makalakad tayo sa gusto niya. Napakasarap samahan natin sa buhay na hindi na nagiging kahirapan. Napakasarap samahan natin sa buhay na hindi tayo nakakapanakit. Napakasarap sa ating mga kakilala, kaibigan, at tayo nakakagawa ng tama at nakakatulong imbis na maging mapapangkanakit. Sapagkat ito ang gusto ng Diyos sa buhay natin at sa ating paglilingkod. Handa natin ang darating ng pangalan. Gaano ba kahaba ang 100 taong buhay kung ang kapalit ito sa panahon ng ating pakikipagtuos ay wala tayong lugar na paglalagyan kundi ang kaparusahan walang hanggan. Panginoon, i-bless mo ang mga lingkod mo ito bago namin makamtan ang aming kahilingan sa aming buhay pang araw-araw. Pagkalog mo din sa amin ang kaligtasan na inaalok mo. Makamtan din namin ang tunay na halaga at dahilan ng aming paglilingkod. Sa aming buhay na ito, mararamdaman nila, maranasan ang aming mga sa buhay na kami lingkod mong ginago at lingkod mong may mabuting ugali at pagkakatao sa buhay. I-bless mo ang mga kapatid kong ito, Panginoon, na naman ang kalahanganin sa buhay. Dalangin ko na kaming lahat ay answer prayer. Panginoon, ang sino may karamdaman, mula ulo hanggang kalampakan, sa buto, sa dugo, sa balat, sa laman, sa lahat ng sistema ng aming katawan, we pray that in the name of Jesus, divine healing over. In the name of Jesus, we believe, O Lord, miracle will happen in this afternoon. Pagalingin mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, receive the healing power. Receive the answer prayer. Sabihin niyo, Amen, Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat at pinagpala na isyo. Thank you po, brothers and sisters. Give thanks with a big word. To the Holy One, give thanks, because His given Jesus Christ is and now let all things say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. O yung iba, magpagabigay ng po. Bagay na kang
Sige.